Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 25, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating mga headlines, panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo na kaambang ngayong linggo. Warrant of arrest na ilalabas ng ICC laban sa iba pang individual, agad na ipatutupad ng mga otoridad ayon sa Malacanang. Ombudsman ni Jesus Crispin Remulla nanindigang hindi maaaring isilbi ang arrest warrant ng isang akusado sa kanyang abogado. BI wala pang namomonitor na biyahe ni Senator Ronald Bato de la Rosa patungong ibang bansa. Lalaking Malaysian national patay sa gumuhong siyam na palapag na ginagawang gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Senator Sherwin Gatchalian suportado ng Solid Block 11 o ng Minority Block na maluklok bilang Senate President. Sa ating Metro News, mahigit 2,000 pamilya nawala ng tirahan sa sunog sa Parola Compound sa Maynila. Sa ating Science and Technology News, anime sinusubukang gamitin ng mga eksperto bilang treatment sa depression. Lifestyle News, bahagi ng hagdanan ng Eiffel Tower na isubasta sa halagang 32 million pesos. Sa ating music trivia, ngayong petsa pinangalanan bilang world's best-selling posthumous artist ang music icon na ito na nagpasikat ng mga awiting Blue Suede Shoes at Are You Lonesome Tonight? Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, lalaki sa United Kingdom nakasungkit ng world record makarang maggansilyo habang tumatakbo sa marathon. Oras po natin, 6:45 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na maaaring tumaas ng 30 centavos hanggang 50 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. May aumento naman na 70 centavos hanggang 90 centavos ang kada litro ng gasolina. Ang pagtaas sa presyo ng diesel ay bunsod ng mas mataas na presyo ng krudo at mga hindi pa nariresolbang pagkaantala sa supply, habang tumataas din ang presyo ng gasolina dahil nananatiling mahigpit ang supply sa pandaigdigang merkado. 774 Balita Ngayon. Samantala, agad na ipatutupad ng mga otoridad ng warrant of arrest na ilalabas ng International Criminal Court o ICC laban sa iba pang individual sa hinaharap. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ay upang maiwasan ng maulit ang umano'y pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Inihayag ni Castro na nais ng ehekutibo na agad maisilbi ang mga susunod pang warrant of arrest na ilalabas ng ICC kasunod ng desisyon at resolusyon ng Supreme Court na pumapabor sa posisyon ng pamahalaan. Nanindigan si Castro na hindi na kailangan dumaan sa local courts ng arrest warrant mula sa ICC dahil nakasaad na sa Republic Act No. 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity ang mga opsyong maaaring isagawa ng pamahalaan kaugnay ng mga naturang warrant. Bago ito, sinabi na ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na maraming pang personalidad ang posibleng maharap sa warrant of arrest mula sa ICC. 774 Balita Ngayon. Nanindigan si Ombudsman ni Jesus Crispin Remulla na hindi maaaring isilbi
ang warrant of arrest ng isang akusado sa kanyang abogado. Taliwas ito sa pahayag ng abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na maaari itong gawin sa Pilipinas. Ayon kay Remulla, sabi na lang ang maaaring tanggapin ng abogado at hindi ang arrest warrant na sinisilbi lamang sa taong aarestuhin ng mga otoridad. Pasaring pa ni Remulla, maaaring hindi nag-practice ng law si Bondoc o kaya ay absent siya ng ituro ito kaya mali ang pagkaunawa ng abogado. Samantala, PNP may apila kay Senador Bato de la Rosa na wanted ngayon ng ICC. Angel Garcia sa karagdagang impormasyon. Nananawagan si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Natates Jr. kay Senador Ronald Bato de la Rosa na igalang ang uniforme at badge na minsan itong isinuot habang nagpapatuloy ang operasyon para matuntun siya. Sinabi ni Natates na nanatiling profesional at maingat ang PNP sa kanilang hagpang laban sa senador dahil mataas pa rin ang respeto ng kapulisan kay De La Rosa bilang dating hepe ng pambansang pulisya. Ayon kay Natates, patuloy ang koordinasyon ng PNP sa iba pang law enforcement units para matukoy ang kinaroroonan ni Bato kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Apila ni Natates sa senador na pairali ng kanyang tungkulin bilang dating alagad ng batas upang maresolba ang legal na proseso ng may dignidad. Nauna nang lumabas sa mga ulat na itinuturing si De La Rosa na presumed armed and dangerous dahil sa kanyang background sa law enforcement at access sa mga baril. Gayunpaman, tiniyak ng PNP na lahat ng operasyon ay dapat manatiling naayon sa protokol at paggalang sa karapatang pantao. Kasunod dyan, iniutos ni Natates sa mga regional at local police unit na pairalin ang maximum restraint at iwasan ang anumang hindi kinakailangan tensyon sa kasakali na makasalubong ng mga pulis ang senador. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Wala pang namomonitor ang Bureau of Immigration na biyahe ni Senator Ronald Bato de la Rosa patungong ibang bansa. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, mahigpit ang ginagawa nilang pagbabantay sa lahat ng international ports of entry and exit ng bansa. Gayunman, nilinaw ni Sandoval na ang tanging sakop lamang nila ay mga paliparan at mga seaports at hindi na nila saklaw ang mga bay areas na binabantayan naman ng mga local government units, Philippine Coast Guard at ng pulisya. Inihiyag rin ni Sandoval na wala pang inilalabas na hold departure order laban kay De La Rosa. Aniya sa ngayon ay tanging Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO pa lamang ang inilalabas laban kay De La Rosa at wala pa silang ibang kautusan na natatanggap. Samantala, tunay na pangyayari sa pag-alis ni Senator Bato de la Rosa, ipinauubayan ng minorya sa investigasyon ng Committee of the Whole ng Senado. Conde Batak sa detalye. Ipinauubayan ni Senate Minority Leader Tito Soto III sa Committee of the Whole ang pagtukoy patungkol sa pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang naging barilan sa Senado. Sa payag kasi ni Senator Robin Hood Padilla, itinanggi nito na itinakas niya si De La Rosa at nakisabay lamang sa kanyang senador palabas ng mataas na kapulungan na nangyari noong madaling araw ng Huwebes, May 14. Ayon kay Soto, wala siyang masasabi tungkol dito kundi ang Committee of the Whole na lamang ang tutukoy sa totoong nangyaring paglabas ni Senator Bato sa Senado. Sinabi rin ni Soto na batay sa kanyang pagkakaunawa, hindi dayuhang korte ang International Criminal Court. Ang mga korte sa ibang bansa ay may tuturing na foreign courts pero ang ICC ay isang international tribunal at hindi dayuhang korte. Kaugnay naman ito sa pag-iit ni Padilla na hindi dapat tawaging pugante si De La Rosa dahil wala namang arrest warrant mula sa local court at foreign court ang ICC. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Kapapasok lamang po na balita, umakyat na sa 2 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi matapos gumuho ang isang itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Batay sa ulat, ang ikalawang biktima na isang lalaki ay na-recover ng mga emergency responder bandang alas 12 ng hating gabi ngayong Lunes, May 25 mula sa gumuhong estruktura sa Barangay Balibago. Ayon sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, sinubukan pang i-revive ng mga responder biktima ngunit idineklara na itong patay.
Kinumpirma rin ng Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon ang pagkasawi ng ikalawang biktima. Bago ito, una nang kinumpirma ang pagkamatay ng isang turistang Malaysian na naitalang natrap sa katabing apartel na nadamay sa pagguho. Na-recover na rin ang labi ng dayuhan. Sa kasalukuyan, 26 sa 47 na biktima na ang matagumpay na nailigtas ng mga otoridad habang nananatili namang nawawala ang 18 iba pa. Pinaniniwala ang karamihan sa mga biktima na natrap sa loob ay mga construction worker na nagtatrabaho sa site. Samantala, nais naman ng lokal na pamalaan ng Angeles City na magsagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa sanhi ng pagguho ng gusali upang matukoy kung may mga paglabag sa batas o regulasyon ang mga may-ari o kontraktor nito. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita, suporta sa sports, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng palarong pambansa. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng pamahalaan sa sports kasabay ng pagbukas ng 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Sa mensaheng binasa ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr., sinabi ng Pangulo na palalawakin pa ang school sports program at organisadong palakasan sa mga paaralan. Mahigit 10,000 student athletes mula sa 18 rehiyon ang kalahok sa 8 araw na kompetisyon na ginaganap sa Prosperidad Agusan del Sur mula May 24 hanggang May 31. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang tagumpay ng mga atletang Pilipino sa international tournaments kabilang ang 43 medalya ng bansa sa ASEAN School Games sa Brunei. Hinimok din ng Pangulo ang mga kalahok na lumaban ng may disiplina, respeto at sportsmanship. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, isinusulong ng Solid Block 11 o ng Minority Block ng Senado na maging Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Sa post sa social media ni Senator Francis Pangilinan, nakasaan na napatunayan ni Gatchalian na kaya niyang protektahan ang pera ng bayan at matiyak na mapupunta ang pondo kung saan ito higit na kailangan. Idinagdag din ni Pangilinan na may kakayahan si Gatchalian na pagkaisahin ng Senado at bumuo ng mas balanse at may pananagutang pamumuno. Iniyag pa ni Pangilinan na maging ang kasalukuyang Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano ay nagsabi na maaari niyang iboto si Gatchalian bilang SP. Binanggit naman ni Senator Ping Lacson na kailangan pa ng 2 senador para maluklok si Gatchalian bilang Senate President, pero kahit isa lang na senador ang papanig sa minority block ay maaari nang isulong ang reforma sa Senado. Samantala, inamin naman ni dating Senate President Tito Soto na siya ang may idea na gawing susunod na leader ng Senado si Gatchalian. Ginawa ni Soto ang pahayag sa gitna ng mga puna hinggil sa pananahimik niya ukol sa usapin ng Senate leadership. Samantala, maraming veteranong trial lawyers at law firms interesadong tumulong sa House Prosecution Panel. Grace Mariano sa Balita. Maraming mga veteranong trial lawyers at law firms ang interesadong tumulong sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Justice sa chairperson at lead prosecutor, Representative Jervil Luistro, nahihirapan silang mamili dahil lahat ng nagpapahayag ng pagnanais na tumulong sa public prosecutors ay talagang mga batikan at magagaling na trial lawyers. Sabi ni Luistro, mayroon na silang nabuong shortlist ng mga abogado na magsisilbing private prosecutors pero patuloy pa nila itong tinatalakay dahil sa dami ng abogado na nais magboluntaryo para sila ay suportahan. Binanggit ni Luistro na kabilang sa kanilang ikinukonsidera sa pagpili ng mga makakatuwang na abogado sa impeachment trial ang kanilang litigation background, familiarity sa mga aligasyon laban kay VP Sara na nakapaloob sa articles of impeachment at availability sa buong proseso. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. 774 Balita Ngayon.
Metro News. Metro News. Sa ating pong Metro News, aabot sa mahigit 2,000 pamilya o mahigit 7,000 individual ang nawalan ng tirahan sa malaking sunog na sumiklab sa Parola Compound sa Maynila noong Sabado, May 23. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, ang sunog na umabot sa Task Force Charlie ay nagsimula bandang alas 3 ng hapon ng Sabado at tuluyang naapula 12:17 ng madaling araw ng Linggo. Nasa mahigit 1,200 na mga bahay at istruktura ang tinupok ng sunog. Naging mabilis ang pagkalat ng apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay sa lugar. Nagpatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng sunog at pagtukoy sa halaga ng pinsalang idinulot nito. Isa pang Metro News, 58 na persons restored of liberty, tinulungan ng Malabon LGU para makapagsimulang muli. Detalye po ihatid ni Jonah Bakiran. Ibinahagi ng Malabon City Government na kanilang nabigyan ng panibagong pag-asa at oportunidad sa kabuhayan ang 58 person restored of liberty sa lungsod. Ginawa ito sa ilalim ng programang Ugnayan Laya na layong tulungan ng mga dating persons deprived of liberty na muling makabalik at makapagsimula sa kanilang komunidad. Ayon kay Malabon City Mayor Jeannie Sandoval, hindi hadlang ang nakaraan upang magkaroon ng bagong direksyon sa buhay, basta't may kagustuhang magbago at magsimulang muli. Bilang bahagi naman ng programa, sumailalim ang mga benepisyaryo sa Financial Literacy Seminar at tumanggap ng tig 5,000 pesos na livelihood assistance kasama ang family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 62 centavos. Nasa 71 pesos and 60 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 80 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 42 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang mahanging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng May 24, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 50, 12, 20, 57, 14, at 21. Muli ang winning number combinations ay 50, 12, 20, 57, 14, at 21. Mayroon itong jackpot prize na 75 million pesos. Sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 33, 24, 12, 13, 4, at 9. Muli ang lumabas na kombinasyon ay 33, 24, 12, 13, 4, at 9. Mayroon itong jackpot prize na 25 million pesos. Kagabi, isa ang maswerteng nagwagi ng Super Lotto 649 jackpot prize na 25 million pesos. Tumaya ang jackpot winners sa Evrads Phoebe Legazpi City, Albay. Congratulations sa iyong pagkapanalo. Yan ang recap ng resulta ng May 24, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649. Para naman sa 9 p.m. jackpot estimates ngayong araw ng Lunes. 25 million pesos sa Mega Lotto 645 at 45 million pesos naman sa Grand Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Lifestyle News. Lifestyle News.
Naibenta sa halagang 450,000 euros o mahigit 32 million pesos ang isang bahagi ng orihinal na hagdanan ng Eiffel Tower. May taas na 9 inches ang 14-step section ng hagdanan at may bigat na 1.4 tons na ginawa noong 1889, ang taong kung kailan natapos ang Eiffel Tower. Mahigit 4 na dekada na ang nakalilipas, pinutol sa maliliit na bahagi ang 526 feet na hagdanan upang palitan ng elevator na nagdadala sa mga bisita sa pinakamataas na viewing platform ng Eiffel Tower. Naisubasta ang hagdanan sa halagang 3 beses na pinakamataas mula sa pre-sale estimated value nito na tinatayang nasa pagitan ng 120,000 euros at 150,000 euros. Noong 2008, isang bahagi ang naibenta sa halagang 550,000 euros, habang ang iba pang mga bahagi ng hagdanan ng Eiffel Tower na may habang mula 9 hanggang 30 talampakan ay nasa mga prestiyosong lugar sa buong mundo. Ang ilang bahagi ay nakapreserve sa Statue of Liberty sa New York, sa mga hardin ng Yoshi Foundation sa Yamanashi, Japan, pati na rin sa mga pribadong koleksyon mula sa ibang bansa. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin naman pong Science and Technology News, anime, sinusubukang gamitin ng mga eksperto bilang treatment sa depression. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Isang kakaibang paraan ng panggagamot ang kasalukuyang sinusubukan sa Japan, kung saan ginagamit ang mga anime avatar bilang method sa therapy para sa mga taong may depression. Ang 6 na buwang pilot study na tinatawag na character-based counseling ay pinangunahan ng psychiatrist na si Francesco Panto sa Yokohama City University na layong tulungan ang mga kabataang nahihirapang humingi ng tulong medikal dahil sa stigma o takot o kahihiyan na madalas ikabit sa mental health sa bansa. Sa ilalim ng eksperimento, 20 kalahok na may edad 18 hanggang 29 na nakararanas ng sintomas ng depression ang sumailalim sa online counseling. Sa halip na totoong mukha ng psychologist ang makita sa screen, isang anime avatar na may binagong boses ang humarap sa kanila. May 6 na iba't ibang karakter na nilikha para sa pag-aaral na nakabatay sa mga tanyag ng archetype o katangian sa Japanese manga, tulad ng isang prinsipeng may kapa at isang karakter na may bipolar personality traits. Ang bawat karakter ay may kanya-kanyang kwento ng pinagdadaan ng mental struggle upang mas madaling makakonekta ang mga pasyente. Sinabi ni Panto na nakatutulong ang tinatawag na filter of fantasy upang mapalagay ang loob ng mga pasyente at mas madaling maipahayag ang kanilang mga emosyon. Naniniwala naman si Assistant Professor Mio Ishii, katuwang sa pananaliksik, na malaking tulong ito para sa mga kabataang nakararanas ng ikizurasa o ang pakiramdam na mahirap mabuhay sa lipunan. Inaaral din ng mga eksperto kung maaari itong gamitan ng artificial intelligence o AI sa hinaharap. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga siyentipiko ang tibok ng puso at kalidad ng tulog ng mga participant ng trial upang mapatunayan kung epektibo nga ba ang anime therapy sa pagpawi ng depression. Manatiling may kaalaman sa agamang teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, pinangalanan bilang world's best-selling posthumous artist ang music icon na ito na nagpasikat ng mga awiting Blue Suede Shoes at Are You Lonesome Tonight? Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 25 taong 1997, pinangalanan ang King of Rock and Roll na si Elvis Presley bilang world's best-selling posthumous artist. Ito ay pinagkalob sa kanya may 20 taon matapos ang kanyang pagpanaw noong August 16, 1977. Nang panahon na ito ay aktibo pa rin ang iba't ibang fans club ng King of Rock and Roll. Maging ang mga global sales ng kanyang mga awitin ay pumapalo pa ang benta sa milyong-milyong records. Mga ka-music, alam niyo ba na bago nakuha ni Elvis ang titulong King of Rock and Roll, kasunod ng kanyang tagumpay bilang mga awit, ay nagtrabaho muna siya bilang isang truck driver upang magkaroon ng budget para makarating lamang sa isang recording studio at doon magsimula ang ika nga nila'y and the rest is history. Samantala, ilan sa mga pinasikat na awitin ni Elvis Presley ay ang Blue Suede Shoes, Are You Lonesome Tonight, Return to Sender, Love Me Tender, Can't Help Falling in Love at Jailhouse Rock na maririnig din ninyo dito sa inyong Ultimate News and Music Radio
na DWWW774. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, sino ba naman ang mag-aakalang maaari palang pagsabayin ang pagtakbo sa marathon at ang paggagansilyo? Ito ang ipinamalas ng marathon runner na si Simon Fanon sa United Kingdom na naging dahilan kaya nakasunggit siya ng Guinness World Record. Nakuha niya ang opisyal na titulo para sa longest scarf knitted while running a marathon matapos siyang makabuo ng isang makulay na scarf na may habang 5.59 meters na katumbas ng sukat ng isang giraffe. Naisipan ni Simon na gawin ito upang maisulong ang sining ng paggagansilyo para sa mga kalalakihan. Inihayag ni Simon na malaki ang naitutulong ng paggagansilyo sa pangangalaga ng mental health. Ginamit din ni Simon ang record attempt para makalikom ng pondo para sa Huntington's Disease Association at sa Reorg Charity. Bukod sa pambihirang haba ng kanyang nagawang scarf, matagumpay ding natapos ni Simon ang buong marathon sa loob ng 5 hours, 48 minutes, and 8 seconds. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Lunes. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito na mga ka-music para sa mga gustong sumali sa ating radio promo, sa ating Sinabi Niya Yon. Text mo, opinion mo, radio promo ngayong araw po ng Lunes, May 25. Ito na po ang ating question of the day. Safe ba ang inyong pakiramdam sa ngayon? At bakit? Pakiramdam niyo ba mga ka-music, ligtas po kayo sa panahon ngayon? Ayan, at bakit? Ayan, bakit nga po ba, no? Dahil sabi nga po parang bumaba raw po ang crime rate sa ating bansa. So ramdam niyo ba mga kanyusik yung pagbaba po ng crime rate? At pakiramdam niyo ba ay mas ligtas kayo sa panahon ngayon? At bakit? So yan mga kanyusik ang ating question of the day. Safe ba ang inyong pakiramdam sa ngayon? At bakit? So para po sa mga gustong magbigay ng kanilang opinion, no? Syempre, huwag kalimutang ilagay ang inyong kompletong pangalan mga kanyusik at yung inyong lokasyon at ipadala po ang inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738. Ulitin ko po, 0929-321-8738. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, May 25, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.